hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunga. Sa lahat ng ating mga kaibigan sa YouTube at Facebook, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Masayang Martes, live na live po tayo dito sa Fast Talk. I would just like to take this opportunity. Maraming salamat po, Dr. Keith Aguilera ng St. Luke's. I was in the emergency room for 8 hours. Kaya dapat tayo nag-iingat. Ito ho ang aking naisip habang ako'y nandoon. Sa ubo lamang po ito, sa sipon, sa lagnat. We really have to choose what is right. Kailangan piliin ho natin ang tama para sa ating buhay, para sa kalusugan, para sa ating mga relasyon, sa ating pamilya, sa ating gobyerno, sa ating mga napapanood na mga korupsyon. Ito yung panahon talaga. This is a time in our lives when we have to choose what is right. Be Juan Tama. Maraming salamat po. Ang ating panauhin po, kasi nagpasalamat po ako kay Dr. Keith because they were advising me to stay in the hospital. I said, I have to do the show. That's the reason why I am here. Ang aming executive producer po, nasa elevator, nag-aantay na po sa akin, not knowing that we came from the emergency room ng St. Luke's. Maraming salamat po. Action star po ang ating panauhin. Ageless action star. Naitay Kapuso, please welcome Jerry Craval. Maraming salamat. I'm okay. Wala naman masyado at napakasarap ng pakiramdam. After all the exams sa ospital, okay naman daw ako. Kumusta? Okay lang, Kuya Boy. Ito, kadadating ko lang. Galing ako Australia. Talaga? Oo. Ano ang naganap sa Australia? Wala, nagbakasyon lang ako dun sa anak ko. Sama ko si Holiday. How long was this? 2 weeks. Alam mo, hindi ako magsasawa sa kasasabi na parang talagang hindi ka naapektuhan ng panahon. Galing, no? Ano yun? Kung magpapa-apekto ka kasi, wala ka naman mapapala eh. Diba? Tulad ng mga nangyayari ngayon sa atin. Magpa-apekto ka, wala ka rin naman may tutulong eh. Pag-usapan natin yan mamaya. Pero pag ikaw may problema, halimbawa, sa personal na buhay, ano yun? Hinaharap mo? Pinalalampas mo? Paano mo hinaharap? Dati, pag nagkakaproblema ako, medyo dinidibdib ko ng gusto. Pero pag nalalampasan ko na yung problema na yun, saka ako nare-realize na lumilipas din pala. So ngayon, pag meron akong problema, hindi ko na masyadong iniintindi. Halimbawa, may utang ka. Okay. Diba? Sumasakit ang ulo mo kung paano ka magbabayad. Bigla ako naisip, ba't ko pasasakitin ang ulo ko? Pabayaan ko na lang sumakit yung ulo nung pinagkakautangan ko ng kasisingili sa akin. parang hindi naman yata maganda yun. Hindi, joke lang. Hindi, alam ko, nagbibiro ka lamang. Pero napakaganda ng naganap because after 35 years, Jerry, nanalo ka bilang best supporting actor para sa pelikulang Mamay mula po sa FAMAS. How did that feel na pagkatapos ng 35 years, inanalo ka ng major award? Feeling ko artista pala ako. Sabi ko, artista pala ako. Napansin ako ng FAMAS, napansin nila yung isang Jerry Craval na meron palang acting piece. Oh. Kasi pag action star ka, Kuya Boy, usually ang mga action star hindi nananalo ng award eh. Oh. Ang nananalo lagi yung mga dramatic actor. Tama. Dahil lang ang pinakikita namin sa pelikula, action, konti lang yung iyak, konti yung drama. So, at saka hindi lamang yun sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Traditionally, hindi malakas na kandidato para sa mga Best Actor awards ang mga action stars. Except for some. Ang alam ko, halimbawa, Stallone won Best Supporting Actor for Creed. Naalala ko lamang ito because he was coached by the great Ivana Chabak. Pero tama ka doon. Pero sa karera mo, Jeric, hindi mo pinangarap mag-dramatic actor? Pinapangarap ko din kasi actually ngayon, yung mga serye na ginagawa natin, mas madalas ang drama eh. Kunti lang ang action natin eh. So, pinapangarap ko rin siyempre mag-drama. You want to be able to do more drama?
Para maiba naman, for a Para change. maiba. Yeah. Pero yung kapanahunan mo, hindi ka ba tinigilan na saka i-invite to do sexy roles? Ah, Nagpa-sexy ka ba? minsan lang, pero may limitasyon. Aha. Ayoko kasi yung mga acting na, Jeric, eto ang acting mo rito, intense. Ayoko yung nahihiya ako sa ganun eh. Miski kunwari lang, nahihiya ako. Anong ibig sabihin? Yung halimbawa, kissing scenes. Hindi. Jeric, dito narating mo na ang rurok. Ay, naku, nahihiya ayaw ako mo sa nun. ganun. Pang behind the scene yun eh. Pero nag-post ka ba na naka-underwear? Daya lang, Kuya Boy. Daya lang. Oo, Bakit? Mahihain ka talaga. hindi naman kagandahan ng katawan natin eh, para Ano ka ba? ipakita yung katawan natin. Talaga? Daya lang, ano ba tawag doon? Yung parang skinny, yung skin tone na Alright. yung ganun. Okay. Oo. So, nanggaling yun doon sa pagiging mahihain mo. ganun lang. Yung movie na yun, that was 4 years ago. Under Viva. Under Viva. No, but I'm talking about during your time. Hindi. Talagang... Hindi kasi kasagsagan ng pelikulang Pilipino, particular na ang action film. So, action lang ang mga binibigay sa amin. walang sexy, Kasi walang kami, masyadong dramatic. very identified kami sa mga action movie eh. Okay. Sino ang idol mo na action star? Nabanggit ko na yata dito yun. Lito Lapid. Talaga. Abroad. Sino? Si Pierce Brosnan. Okay. So, iwanan natin yan. Ayan ka, Di ba? Yan si Jerry Craval, ang kanyang kabataan. Pag-usapan natin si Jerry bilang isang ama, bilang isang lolo. I remember the last time you were here, you said you had 18 children. Tapos, sinubukan natin pangalanan. 14 lamang ang iyong napangalanan. Tanong, nagalit ba yung 4? Hindi naman. Tumawag lang, sabi. Tumawag Sabi niya, Tatay Eric ang pangalan. Tatay Eric, you forgot my name. Hindi, pasensya ka na. Ang dami niyo kasi. Actually, yung bunso, hindi ko nabanggit. Ayan, si Luskov. Banggitin natin yung 4. Si Luskov, si Angelica, at saka si Sam. Yan. Tatlo pa lang yun. Yan, at saka si Sean. Okay. Buti na lang na naalala mo. I had kaibigang Joey Marquez here on the show. Naalala ko yung kwentuhan namin. Sabi niya, pag kasama niya ang kanyang mga anak, walang mga half-brother, walang half-sister. Ang itinuturo niya, magkakapatid kayo. Ano ang sinasabi mo sa kanilang 18? Yun din ang turo sa amin ng tatay ko. Kasi Kuya Boy, marami kami magkakapatid eh. Iba-iba rin ang nanay. Okay. Isang bahay lang kami. Wala sa amin yun, di namin nararamdaman yung half-brother. Wala yun. Magkakapatid kami buo. Oo. Ganon kami. Walang half-sister? Walang ganon. Do you get a chance na magkakasama or nangyari na ba? Most of the time. Magkakasama sila lahat? 18? Most of the time. Kumusta Lalo na naman? pag may event. They know each other. Kaya Ang relasyon wala nila? naman akong problema sa ganon. Magkakabarkada naman sila. Ang galing. Oo. Kasi maganda rin yung narrative mo na halimbawa yung pagpapalaki, ang pagsusuporta, you never had problems, no? Naitawid ko lahat yun. Well, siyempre, may panahon na... Hirap. Oo, may panahon na hirap. So, may panahon na maayos ang takbo ng buhay mo. May tatawid mo lahat yan. Oo. Hindi lamang 18 ang iyong anak, meron ka ring 15 apo. 15 na ngayon. 15 na ngayon. Nung nakaraan na guest ako dito, 13 lang sila. 13 lang. Oo nga, tama. Pero naging controversial yan. Because in an interview, nasabi mo na may apo ka kay AJ at kay Aljur. Nagalit sila sa'yo. Hindi naman. Actually, nadulas lang ako noon eh. Nadulas ka lang. Tapos, Hindi, ang totoo niya, nadulas lang ako. Doon sa press con namin, mayroon akong kausap dito. okay. Na-overwhelm lang ako na parang normal lang na kwento. Nakikipag-usap ka dito, etc. Tapos bigla kang tinanong. Hindi, nung nandun na ako sa mesa, tinanong na ako. Anong sasabihin ko? Hindi ko naman pwedeng i-deny. Nasabi ko na kanina eh. Right. Oo. Pangit naman, mukha naman ako sinungaling nun. Anong sabi ni AJ? Wala naman. Actually, ang palayo ni Alger, AJ din eh. AJ din. Oo, Pareho di ba? silang AJ. Anong sabi ng dalawang AJ? Wala naman, tinanong lang ako, Tatay Eric, may nasabi ka ba dun sa interview mo? Si AJ, yung anak kong babae, si Babats. Babats kasi yan eh. Babatong. Oo. Yung AJ kasi, anak ni Jeric, kaya AJ. Oo. So anyway, oo kako na, nasabi ko na eh. Anyway, lalabas din yan. Sabi ko. Oo. Sabi ko, Pero may mga mali ka doon. bali-balita nung unang bali-balita, wala yun, hindi totoo yun. Yung totoo,
yung panahon na hindi naman na nababalita, nasabi ko. Ayun. Kung yung panahon na hindi na pinag-uusapan, doon ko naman nasabi. Oo. Diyos ko, ano ba yun? Daldal mo kasi. Pero may mali ka. Dahil ang panganay, Babae. hindi ba? Hindi lalaki. Madami nga kasi. Diba? Kanina nagbibilangan kami doon. Talaga. Nasabi mo kasi, noong tinanong ko na, ang panganay nila ay lalaki, yun pala ay babae. Ang bunso, ang lalaki. Kumusta naman silang dalawa? Okay naman. In fact, 2 nights ago, nandun kami sa bahay nila sa Angeles. Okay naman ang buhay. Okay naman. Happy naman sila. Mabait na tao yan. Kilala ko si Aljur. Yeah. Oo. Alam mo naman, Kuya Boy, hindi naman papasa sa akin pag parang ikaw din. Oo. Hindi naman papasa sa iyo yung isang tao pag no good. Hindi, saka mabait yan. Galing sa mabuting pamilya. At totoo yun. Coming from my heart, Aljur, if you're watching. Nagtataka lang ako kung bakit hindi yan dumadalaw dito. Hindi. Meron kasi tayong mga showbiz friends. Di ba? Yung kaibigan mo dahil sa trabaho. Personal na kaibigan yon. Kilala ko ang pamilya, kilala ko ang mga kapatid. And he's a good person. He's a good man. Ano kasi sa bahay yan? Hands-on sa bahay yan. Laging busy. Tama, oo. Si AJ, ang iyong anak, hindi na babalik sa pag-aartista? Sabi ko sa kanya, mag-artista ka hanggat bata-bata ka, balik ka. Kasi Gusto. medyo napaso dun sa mga bashing. Okay. Kasi puro below the belt eh. Siyempre, pag binabash nga naman sila, automatic, kaladkad yung pangalan ko. Diba? Pero ako, hindi na ako apektado sa ganun eh. Oo. Dapat hindi. So, ano sinasabi niya? Ayaw na niya? Ayaw niya na muna? Hindi na muna namin napag-uusapan ngayon. Pero dati talagang ayaw na niya. Kaya pati sa yung Facebook niya, sinyat down niya. Oo. Pero, Jeric, bago ka maging action star, bago kayo nagkita ni Willie Milan, kung naalala ko lang sabihin mo sa akin kung hindi tama, hindi ka naman talaga artista ang iyong pinupuntahan nun eh. Hindi. Rapper, di ba? Pupunta kami para mag-audition sa isang recording. Oo, rapper, di ba? Mamaya pwede tayo mag-rap. Hindi na ako marunong eh. So naman, magturuan tayo. Pagkatapos sa fast talk. Let's do fast talk, Jerry. Okay. Jerry, baby face, sexy face. Baby face. Matikas, matigas. Matigas. Makisig, makinis. Makisig. Maginoo, medyo bastos. Medyo bastos. Action star, leading man. Action scene. Action scene, love scene. Action scene. Mas mahirap tanggihan. Tropa, babae. Babae. Mas mahirap i-please. Anak, fans. Fans. Mas nakakatakot. Galit na white lady o galit na misis. Galit na misis. Mas madali, mag-perform o manligaw. Manligaw. 1 to 10, gaano kalakas ang suntok mo? 8. 1 to 10, gaano kalakas ang sipa mo? 7. 1 to 10, gaano kalakas ang sex appeal mo? 5. 1 to 10, ilan ang naging ex mo? 1 to 10. Lampas sa 10? Lampas, oo. Oo, lampas. Okay. Lampas sa 10. 1 to 10, ilan ang mga ex mo ang artista? Lampas 10 din? Hindi naman. Hindi naman. 8. 8? Wow. Napapalingon ka kapag? May babaeng morena, makinis. Napapailing ka kapag? Pagka konsumido ako sa alalay ko. Nagagalit ka kapag? May galit sa traffic. Nai-inlove ako kapag? Nanonood ako ng mga nakaka-inlove na movie. Jeric bilang ama o Jeric bilang asawa? Jeric bilang ama. Jeric sa gabi o Jeric sa umaga? Pareho. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? Anytime. Complete this. Hanggang ngayon, Hindi ako palyado. suntok at sipa ang susubukan natin. At sabi nila, wala na raw kinang ang mga artista na pumapasok sa politika. As a matter of fact, nung nakaraang eleksyon, ilan na lamang ang nanalo, pero marami pa rin ang nanalo actually. Pero ano ang iyong pananaw? Itong nangyayari ng korupsyon ngayon na nasa balita kahit saan ka lumingon, ano ang personal mong opinion? Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda.
Back on the show, kasama pa rin po natin, Jeric Raval. Noong nakarang eleksyon, marami nagsasabi na, ay, parang nawala na ng kinang ang mga artista. Kasi marami nga naman ang hindi pinalad, pero marami rin ang nanalo. Naniniwala ka ba na medyo nabawasan na yung appeal? Hindi naman. Ano lang, laging kailangan timing. Right timing. Hindi ka ba hinikayat pumasok ng politika? Nung nakaraang halalan, may lumalapit sa akin. Pero hindi ako interesado. Dahil? Kabuti-buting ang nagagalit sa akin, nabibilang ko lang sa daliri ko. Pag tumakbo ko, nanalo ko, kahit 1 milyon pa yung daliri mo, kulang pa yan. Oo. Diba? Ang daming magagalit sa'yo. In another way of saying that is, okay ka na sa buhay. Oo. Happy na ako. Okay ka na. Itong mga kaganapan, kahit saan ka lumingon sa social media, lahat ng pinag-uusapan, itong mga hearings, itong independent commission, itong corruption, ika nga. Ano ang personal feelings mo tungkol dito? Ako, ang personal opinion ko, naaawa ko sa presidente natin. Kasi, parang nadadamay, nakakaladkad. Pangalawa na, ayoko na masyadong elaborate kasi una, hindi naman ako botante ni Bongbong. Okay. Baka sabihin, bias or what. Ngayon, yung nangyayari naman doon sa Senate, napapanood ko, yung mga nagtuturuan dahil sa litrato. Pictures lang yun, Kuya Boy. Pictures proves nothing. Diba? Ang dali naman magturo-turo. But to prove it, it's another story. So, patunayan muna nila. Yun lang ang akin. Hindi man ako agad nagpapapaniwala doon sa turo-turo lang tsaka picture. Ang politiko at ang artista, halos pareho yan. Kahit sino, pwedeng magpa-picture sa kanila. Di ba? Okay. Kahit sino. At hindi mo pwedeng tanggihan. Naririnig kita, Jeric, pero naniniwala ka na talamak ang korupsyon? Oo. Naniniwala ka? Oo. Ang ayaw mo lang ay kahit sino na lamang ay pwedeng magturo kung sino ang guilty. At ang nakakaawa dyan, yung mga nadadamay lang. Okay. Diba? Naiintindihan kita doon. Pero nagkakaintindihan tayo, nag-agree tayo na talamak ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Obvious naman yun noon pa. At kasi marami rin ang tinatanong kung sila ay papasok sa politika, isa yun sa mga dahilan na parang nasanay na ako magtrabaho ng buong buhay ko, bakit ko papapasukin ang mundong yun? Oo, saka dyan tatanda agad ang itsura mo. Pag pinasok mo yung politika, anak ko, bilis mo umidad dyan. Anak ko, huwag ka na pumasok. Oo, huwag ka na pumasok. Okay. Kanina tinanong kita sa Fast Talk tungkol sa suntok at saka sa sipa. Patingin mo nga sa akin. Para naman may konting enerhiya itong ating... Paano ka sumuntok sa action movies? Sa action? Yung tatak, Jeric. Ganun lang. Tapos ganun. Talagang ganon at saka ganon. Yeah. Tapos, ganyan. Paano ang ano niyan sa routine? How do you defend that? Halimbawa, pag ganon, dapat ayan, ba, straight ka. Okay, straight, tapos Yun. Paano mo to sasalagin? Ito. Okay. Okay. Pak! Yan. Okay, isa pa. Okay. Pak! Hindi ba? Samantala, ang sipa ay... Ang sipa naman ay... May thrust kick na tinatawag. Ano no? Thrust kick. Okay, thrust kick. Tapos may side kick. May isang dito, may isang gilid. Ganon. Ganyan. Pak! Paano naman ang isang ganon? Blocking lang. Okay, yan. block. Sige. Dito yun. Ayan. Okay. Ganun. Dalawang. Okay. Yan. Pak! Tapos ganun. Pak! Yan. Okay, isa pa. 1, 2, 3, go! Yan. Hindi, ganun pa. Paano ba? Tama, ganun. Ganon, okay. Pak! Pak! Yan. Pak! Maraming salamat. Jeric, thank you. Salamat, Kuya Boy. You're always welcome dito sa aming munting programa. Maraming salamat. Tay, kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapapasok sa amin, sa inyong mga tahanan araw-araw. At piliin lagi maging tama. Be kind and make your nanay and tatay proud. Say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless us all.